tumigas, Uy! nanginginig, at walang tigil na nangingisay na nadatnan ang tatlong binatang ito. Taga saan kayo itong mga to? Loh. Dali nila kayo sa ospital. Ang isa sa kanila, kahit hirap ng kontrolin ang pangingisay, pilit pa ring bumabangon. Baka mag-zombie na yan. Habang ang isa pa, nawalan naman ng malay at nagsuka. Ay! Nagsuka na. Ayun o, bula ng isaw. Patagilitin nyo, patagilid. Malulunod yan kung sa bagan niya. Parang inatake na hindi mo malaman. Kailangan namin lasing mo. Hirap dito, baka nakadrugs. Ayun na nga. Yun nga, baka nagurpos. Nakababahala, bakit bigla-bigla at sabay-sabay silang nangisay? Dali nila kayo sa ospital. Baka mag-zombie na yan. Tatlong lalaki sa Puerto Princesa City sa Palawan, sabay-sabay na bumagsak at nangisay pa. Ang itinuturong dahilan, itim na sigarilyo. Ano ito? Nangyari ito sa Puerto Princesa City sa Palawan at ang isa sa mga nasa video, tiga barangay Mandaragat, 17 anyos, menor de edad, pero pumayag siya at ang kanyang pamilya na magpa-interview sa kondisyong itatago ang kanyang pagkakakilanlan. Tawagin natin siyang Aaron. Bibili lang daw sana si Aaron ng sigarilyo nung lapitan siya ng isang lalaki. Kakilala po namin yun pero hindi po namin kaibigan. Sabi niya po, huwag na daw po kami magbili ng sigarilyo. Kaya bibigyan niya lang daw po kami ng sigarilyo. Pero ang sigarilyong inalok daw sa kanya at sa isa pa niyang kaibigan, hindi raw yung tipikal na nabibili sa mga tindahan. Ordinaryong ano lang, sigarilyo. Pero kulay itim po siya. 10 piso po ano niya sa amin. Dahil unang beses daw ni Aaron na makita ang sigarilyo na yon, naengganyo siya. Ang gusto lang po namin tikman yun. Yung binigay niya po sa amin, may sindi na po. Yung nag-alok po sa amin, siya po yung unang nag-hits ng sigarilyo. Sabay ako po, sunod po yung isang kasama ko. Pero ilang sandali lang matapos nila itong hit-hitin, Yung katawan namin parang nag-clamps, bigla po kami bumagsak. Hindi na po makontrol yung sarili. Yung parang yung may pumipigil sa katawan mo po. Uy! Dali nila kayo sa ospital. Nakikita ko po maraming tao sa paligid. Yung katawan lang po yung hindi ko makontrol. Napili niya magtayo. Baka mag-zombie na yan. hanggang sa may dumating na ambulansya para sila'y saklolohan. Hindi yan sila na-aksidente. Mga nakaano lang yan. Tambay lang yan dyan. Oh. Bigla na lang nagbagsak. Sabay-sabay pa man din sila. Sina Aaron agad isinugod sa ospital. Nung nahimasmasan, agad niyang inalala ang itim na sigarilyo na ipinahit-hit daw sa kanila. Ang tanda niya, ang tawag daw sa sigarilyong yon, tuklaw, dahil tila may taglay raw talaga itong kamandag. Ay devil smoke. Sa pagsasaliksik ng aming team, na lamang ang hinit-hit di umano ni na Aaron, isang klase ng tabako na tumutubo sa bansang Vietnam na ang tawag tuklaw. Ang tuklaw po ay isang halaman, kaparehas po siya ng ating tobacco dito. Pero ibang species po, Nicotiana rustica po ang pangalan. Wala po ito sa Pilipinas. Ang native na distribution po ng Nicotiana rustica ay sa South America. Dito po sa Asia makikita siya, particularly sa Vietnam, sa Bangladesh, saka sa India. Ang tuklaw po ay ginagamit talaga para sa smoking. Kung ikukumpara po natin yun sa ordinaryo na sigarilyo, para siyang nanigarilyo ka ng more than 20 sticks ng cigarette a day. Sa 1 gramo lang po yun. So, ganun ka-concentrated. Kapag hininga natin siya, didiretso po yun sa utak. Lolokohin niya yung utak natin para mag-release ng feel-good hormones. So, isa po dito yung tinatawag natin na dopamine. Kaya po nakaka-addict ang nicotine. Wala pang batas na nagbabawal ng paggamit ng tuklaw dito sa Pilipinas. Dahil sa taas ng nicotine content nito, ang sobra-sobrang paggamit ng tuklaw maaring magdulot ng pagsusuka, Ay! Nagsuka na. pagkahilo,
o hindi kaya pagkawala ng malay. One of the possible side effects could be seizures. Pag first-time takers, the toxicity may be more excessive for you compared to somebody who already smoked nicotine. Seizure is the hyperexcitation nga of yung mga neurons natin in the brain. Nagkakaroon din ng changes in yung pag-movement, consciousness, even behavior. When it comes to seizures, of course, we have to bring them to the hospital as quick as possible. We can lie them to the side and wait for it to stop, at the same time calling for help already. A typical seizure would last for less than 2 minutes, pero if it's 5 minutes, we consider it status epilepticus, which is very serious form of seizure na kailangan aggressively na i-manage na natin. Pero saan nga ba galing ang tuklaw na inalok kina Aaron? Ang lalaking di umano nag-alok nito kina Aaron, nakausap ng aming team. Itago natin siya sa pangalang Michael. Ayon sa kanya, hindi raw tuklaw ang kanilang hinit-hit, isang parang tabako na nakalagay sa botelya. Bumili po ng use sa tindahan. Nagkataon na rin po yun na dumating rin sila. May dumating na rin na isa na may inabot sa amin. Hindi ko rin po alam kung ano yung ano nun, pero sa itsura lang po kilala ko. First time lang po na may nag-alok sa akin. Hindi po itim na sigarilyo yung ginamit namin. Ginamit po namin yung sa glass po na may parang tabako na itim sa loob. Mahanap, para lang po siyang usok na sigarilyo, parang ganun po. Pero po yung lasa niya mapait. Sabay paglakad po namin ng mga ilang hakbang, bigla po kami nagbagsak kasi may nakita na akong tuldok na nagalapit na nagalaki. Ang pamunuan ng barangay Mandaragat agad nag-imbestiga. Wala po siyang maipakitang picture sa amin during that time. So kami po yung nag-search, pinakita namin sa kanya yung picture na ito at kinumpirma niya na ito yung kanilang ginamit. Ang ipinakita nila, yung tinatawag nilang vial. Mala cylindrical test tube ito na sa loob may damo. Depende po ito sa magiging content. Mari po itong mas malaki ang adverse effect. Kung hindi po tayo sanay sa gumamit ng mataas na nicotine content, ito po ay very disturbing. Samantala, habang ginagawa ang ulat na ito, ayaw pang magbigay ng opisyal na pahayag ang mga otoridad kung tuklaw o vial ba ang sanhi ng pangingisay ng mga binata, lalo't wala silang na-recover na ebidensya. Hindi pa po natin tuko yung laman. Meron na po tayong mga leads. Hindi lang po natin may divulge yung ibang information. At after po na kumpleto natin yung ating investigation, ay papaalam po natin sa ating mga kababayan kung ano po talaga yung nilalaman nitong vial at nitong sigarilyo. Yung dalawang minor, yun po ay nanindigan na ito ay kulay itim na sigarilyo. Ang isa naman ay umamin siya, yung item na yun talaga ang ginamit nila. Ang tatlo isinailalim sa drug test. Napag-alaman po namin na dalawa ang negatibo at isa yung positibo. Magkakandak po kami ng mga intelligence operation. I-identify po namin kung sino po ang nagpapadala, nagpapakalat nitong mga bagay na ito. Hihingi rin po kami ng tulong sa iba't ibang government agencies upang maiwasan na po, ma-eradicate na yung pagpasok at pagkalat ng mga ganitong bagay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bukod pa sa pag-alok di umano ng tuklaw na pag-alaman ng aming team na may iba pang reklamo laban kay Michael. Una, nariyang pinagbantaan di mano niya ang uploader ng nag-viral nilang video. May nagtitreat sa akin. May nagchat sa akin na isa sa mga nangisay na pinapabura yung video. Nakipag-usap ako na huwag idama yung pamilya ko. Nag-blatter na agad ako. Wala po akong binabanta doon. Sinabi ko po sa kanya, pa-delete na lang po ng video. Marami po yung chat na eh. Kung anong pinagsabi niya sa akin. Nag-take daw po ng marijuana, ganun, sabi niya. Hinihira po siya eh. At sa video na kuha sa kanila, makikitang si Michael may gamit na motor na di umano nakaw. Nakilala kasi ito ng mismong may-ari ng nakapanood sa video. Na-confirm po natin na nakaw po yung motorcycle. Siya po ang suspect according po dun sa ating mga witnesses. So siya po ang papailan natin ng kaso. Di ko rin po alam na nakakaw po yan eh. Gingbili ko po siya sa online lang rin. Gingbili ko po ng 8+. Nagtaka rin ako ba't bininta niya ng ganong kamura. Sa ngayon po is nakuhanan na po natin ng statements yung mga witnesses and for filing na po yung kaso natin ng motor napping. Sana po hindi na maano ng ibang bata. Hindi na nila tikman yung sigarilyong ganun. Huwag tayo basta take ng kung ano-ano. Huwag basta-basta sumama sa mga kaibigan na hindi sila sigurado. Usok na inakala nilang laro.
apoy pala ng kapahamakan. Dali na lang kayo sa ospital. Kaya bago magpadala sa tukso, maging babala sana ito. Uy! Sa maling uso at maling mga kasama, ang isang hit-hit lang Ay! Nagsuka na. pwedeng maging huling hininga. Magsumbi na yan. Dati, ini-isnab-isnab, mga lamang loob na ngayon, lamang tiyan na rin, pampalasa sa mga paborito nating sabaw, lalo na ngayong tag-ulan. Solve! Matatakam ka ba kung ito ang maka-eye to eye mo sa mesa? Ang main ingredient kasi ng sabaw na ito, tila ba tinititigan ka? Mata ng baka! Marami man ang napapapikit sa putahing ito. Ito pa rin ang sinasadya ng mga suki ni Roming sa kanyang kainan sa Davao City. Bullseye daw kasi talaga sa sarap ang kanyang bullseye soup. Pasintado talaga dahil pag nakasubok man yung customer, binabalikan siya. Madaling araw pa lang, sinusuyod na ng misis ni Roming na si Flo ang palengke para i-ay Day matajo. ang pinakabagong bagsak na mga mata at laman loob ng baka. O, kana lang, kana. Ang mga pinamili ni Flo, nilinis ni Roming. I-brush natin ang steel wool para mas matanggal ang mga dumi. At saka pinakuluan sa loob ng 3 oras. Kailangan tanggalin natin itong bula kasi medyo madumi ito. At dahil malasa na raw talaga ang mata ng baka, wala na raw masyadong isasahog dito. Lalagyan lang ng kaunting asin at betchin. Maya-maya lang, ready to serve na ang mainit-init pang bullseye soup. 100 pesos kada serving. Nakakawala ng pagod pag kumakain kami dito. Mata ba to? Mata yan. Mata? Mayaman sa sili. Sa isang magdamag, nakakaubos si Roming ng 50 hanggang 100 kilos na mata ng baka. Yung sa City Hall, pulis, dito yan sila, nagakain sila. Nang dahil sa kanyang bullseye soup, ang dating special guard na si Roming napagtapos ang kanyang 3 anak. Sa Fountain Fair po, na pagsisikap, nakasunod na kami na sana namin. Noon, first floor lang kami, hanggang kumikita na talaga kami, marami-rami na yung mga customer namin. Naglagay na kami ng 3rd floor. Ang essential element ng pagkaing Ilocano, kailangan may bitterness, may pait. Kaya nga, pinapaitan. Ang nagpapainit naman sa tag-ulan naming mga taga-norte, ang paborito naming sabaw na madalas naming ginagawang agahan, ang papaitan. Ang madalas na ipinansasahog sa papaitan, laman loob ng kambing o kaya baka. Pero dito sa Kapatan, Tuguegarao, ang nagpapa-espesyal sa kanilang papaitan, lamang loob ng kalabaw na kung tawagin nila, minudensya, specialty ni Orlando. Sa paghahanda nito, dapat malinis daw mabuti ang minudensya. Sunod tong pinakuluan sa kanilang pugon sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos nito, tanggalin at iiwain na. Pag malambot na, yun, ganito, maiiwan na. Pag malambot na lahat yung nailagan ng napapaitan, yung sauce, yun ang i-mix ko na. Lagyan ko ng asin sa 2, 3. Ang sikreto raw para mas maging malinamnam ang sabaw nito, hinahaluan niya ito ng puro o apdo na galing sa tarapilya o bituka ng kalabaw. Yung sauce, yun nga yung pait ng kalabaw. Wala niyo, 1 o 0.
Tama lang sa pait, mapaparami ka talaga sa kanin. Every Sunday po kami bumabalik po dito, ma'am. Kaya masarap din po kasi fresh din po yung luto. Naging hamon daw ang pagnenegosyo para kay Orlando. Hindi naging madali. Na-stroke yung misis ko. Pagkatapos ako naman ang sumunod. Ang pangalawang kong anak, na-stroke din, namatay. Kaya kahit matanda na ako, hindi ko itong trabaho nagluluto ng ganito. Parang may bini ng mga kailangan namin. Ito, nagpasalamat ako dito sa trabaho namin. Yung mga anak ko nag-aaral ng tawa ng Diyos at katapos din sila. Tanghalian ang pila sa kainang ito sa Dumaguete, pirming Blockbuster. Blockbuster kasi ang tinda nila ritong sabaw, nagawa naman sa laman loob ng baka. Ang tawag dito, paklay. Patay daw ang mga nagmamadali. Bago kasi tumatikman, lulutuin muna ito ni Eking sa loob ng 1 oras. Pero ang kanyang mga suki, willing to wait. Inulat kay, ganan man sila, tilaw sa ako niloto. Si Eking kasi tila may pa-live cooking show habang nagluluto. Ngayon una nga, dili ko magluto sa tindahan para nga makita sa mga tao nga limpyo ako niloto o papula-pulao ng ahos o gyotay. Mula kasi sa paggisa ng bawang. Ilan po mong sibuyas ito eh? Sibuyas. Luyan eh. Black pepper. Makita rin. Paglagay ng hiniwang laman loob ng baka. Sagol panit baka. At paghalo ng black beans. Tinimplahan ng mga pampalasa. Asin. Asin. Si Eking, todo bigay. Tubig naman ko. Tulong baklay. Almost 30 minutes bago po ako nakakuha ng order. Worth it naman yung paghintay kasi masarap yung pagkain. 120 pesos kada serving. Meron siyang alat, tamis at maanghang dahil sa pepper po, ma'am. May pinya, yun ang nagdala ng tamis. Ito ay nagtataglay ng kolesterol. Mataas din sila sa tinatawag nating purine. Kailangan lang moderation. Yun lang ang ating dapat tandaan. Ang mga putahe nating mga Pinoy, nalalasap ang sarap. Hindi lang sa laman, kundi hanggang sa mga lamang loob. Meron daw kahoy na di umano nakapagpapagaling ng myoma, sakit sa tiyan, mga bukol-bukol at kahit pa cancer. Anong klaseng punong kahoy ba ito? Yumabong sa kaisipan ng mga tiga-Mantikaw ni Samis Oriental ang kwento tungkol sa isang punong kahoy sa kanilang bayan na ang mga may karamdaman dito kumakapit. Kaya raw kasi di umano nitong gamutin ang kahit na anong sakit mula sa simpleng sakit sa balat. Kahit yung mga kati-kati sa katawan, makuha ng lumanagsik. Hanggang sa malulubhang karamdaman, gaya ng stroke, sakit sa puso, pati na raw cancer. 100% wala po talaga akong ibang iniinom na nagpapagaling sa akin bukol sa suso at spinal cord. May ilang nagpapatotoo na mabagsik daw talaga ang bisa ng puno na kung tawagin, lumalagsik. Ang mga puno ng lumalagsik o cinnamon tree sa Ingles, sagana rito sa Misamis. Pahaba at makintab ang mga dahon nito. Pero ang nakagagaling daw na bahagi nito, ang bark o balat. Si Risa, kinukolekta at inilalaga ito.
para maibsan daw ang sakit sa kanyang likod. May nararamdaman po talaga ako pero dinadala ko lang po siya kasi nga akala ko pasma lang. Pero nung ipinakonsulta niya ito sa doktor, nalaman niyang hindi lang pala ito simpleng sakit, kundi cancer na pala. Active cancerous po siya dahil po daw sa mga dot-dot na pula tapos wala sa pwesto daw yung spinal cord. Si Risa, niresetahan ng gamot. Maintenance ko daw po yung gamot tapos babalik po ako after 6 months. Natakot po ako kibali, hindi na ako bumabalik. Pero kalaunan, ang kanyang sakit lumala. Para po talaga akong ma-stroke, hindi po ako makagalaw. Pati yung kamay ko, hindi po talaga mabubuksan. Tapos hindi ka makapagsalita ng maayos kasi nasa gilid na po yung bibig mo. Sa pag-asang gumaling, kung ano-anong halamang gamot na raw ang kanyang sinubukan. Naka-order po ako ng alingatong, yung mga paragis, ganun po. Yung bela-bela, na-try ko na din po. Yung bituo, na-try ko na din po. Parang ganun lang din nangyari. Lumala din po karamdaman ko. Hanggang sa lumaki na talaga yung tiyan ko at hindi na po talaga ako halos makatayo. At tila hulog daw ng langit na may kaibigan siyang nagrekomenda na subukan niya ang pinakuluang balat ng lumalagsik. Ang mga nakolektang tree bark, pinutol-putol ni Risa. At saka niya pinakuluan sa loob ng 15 minuto. Ito ang ginagawa niyang tsaa. Hindi po siya mapakla, hindi po siya mapait. Kaya lang, amoy mentol po. Bali po sa una, nagsusuka po ako. Mga 1 linggo po yun, napanay po ako dura ng maasim. Pag susunod na naman, nag-LBM po ako. Tapos nilagnat po ako. Tapos yun po, yung last po na lumabas sa akin is nagkati-kati po yung buong katawan ko mula sa ulo po hanggang sa aking paa. Napuno po ako ng kati-kati. Most likely, ang kanyang side effect is more of sa tiyan, no? Maaaring magkaroon ng GI upset. Maaaring din na ikalala ng ating sakit. Makalipas ang 3 buwan na pag-inom ng lumalagsik, may sa kung anong himala raw na bumuti ang kanyang lagay. Nag-bleeding din po ako ng half baldi po na dugo. Yung spinal cord ko, nagtaka po ako, ba't po ako nakatayo ng maayos? Milagro po talaga po. Pinagaling lang po ako sa kahoy, hindi naman po siya nag-oopera, pero ba't po natutunaw po yung bukol? Para sa akin is power po ni God po ang nilagay po doon sa halaman na yon. Maybe at the time that they were taking it, merong nagkaka-effect yung gamot. Pero nagkasabay lang, no, nung ininom yung tea, yun yung time na talagang nagwo-work na rin yung gamot, kaya akala nila na yung tea talaga ang nagpagaling sa kanila. There's still a not conclusive na study na makapagpatunay na ang pag-inom ng herbal tea ay nakakatulong sa paghiling ng buto, no. May mga studies naman na ang mismong pag-take ng sinasabing herbal tea na yan ay pag-decrease ng pananakit, anti-cancer effect. Ngunit ito ay kailangan pa ng mga further studies. Samantala, para raw makatulong sa mga katulad niya, si Risa nagbebenta ngayon ng tsaa na gawa sa lumalagsik. Good for 2 months to 3 months po ang paggamit ng 7 bundles po, yung 750. Ang nagsusupply sa kanya nito, si Diego. Ang hatag na kong gisay, sir, 300 ang per kilo. Siya nang bahala mag-repack. Kay paghatag na ko sa iya, volume na handos na ko sa iya, volume. Si Diego, noon pa man, umiinom na rin daw ng pinakuluang balat ng lumalagsik para sa kanyang natamong mga fracture sa katawan. Dirisa ko sa akong motor, ilupad. Balik-balik na niya akong likod, sir. Operado ko sa dire sa baga. Sa 2006 na operahan ko, motong first time opera na akong nahulog kong building. Second time na akong disgrasya ko sa akong motor. Ang marka ng kuwan ako, pagkahagbong na ako sa building dito, ilupad ang motor. Operahan ko dire, almost 2 months. Lumalagsik herbal tray lang yan po na akong gigamit. Naka-recover ko. Somehow, it's matter of psychosomatic effect ng herbal tea. Feeling of calmness and well-being. Ang usual na intervention na ginagawa sa mga hip fracture ay opera. Isa naman sa mga suki ng lumalagsik tsaa ni Risa, ang mag-asawang Zara at Richard. Si Richard, dating pintor sa Marawi. Kalaunan, siya'y na-stroke. Natumba siya, dinala namin sa may pakpak na ospital sa Marawi. Tapos mga 2 weeks kami doon, parang hindi pa rin siya magaling. Dahil sa nangyari, naapektuhan ang pagkilos at pananalita ni Richard. Sinubukan naman daw ni Zara na ipagamot ang kanyang asawa, pero hindi nila kaya ang gastos. Yung mga gamot na binigay sa kanya, iniresita sa kanya, mahal. Almost 30,000, kaya naisip ko na ilabas na lang siya. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-inom nito, naobserbahan ko na parang mabilis ang paggaling niya. Kaya yun na pinapatuloy ko hanggang ngayon.
Nakalakad na ako ngayon. Nahirapan pa rin ako magsalita pero minsan lang. Maaring ito ay placebo effect sapagkat sa ngayon wala pa namang matibay na ebidensya na nakakapagpabuti ang herbal tea alone kumpara sa mga conventional treatment. Pero ano nga bang meron sa lumalagsik at marami ang nagsasabing uminam ang kanilang pakiramdam matapos uminom ng tsaa mula rito? Yung healing properties ng cinnamon is basically nanggaling po yan sa mga traditional or folkloric na medicinal practices. Ito ay may mga properties ng antioxidant, meron din siyang property na antibacterial, antifungal. Also nakakatulong din po ito sa pagpababa ng sugar level. Paalala naman po ng mga eksperto, kahit na mapatunayan ang bisa ng isang halamang gamot, para sa mga meron daw malulubang karamdaman, mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor. Hinding-hindi rin daw nila inirekomenda ang pag-inom ng kung anong halamang gamot kung walang rekomendasyon ang doktor o yung tinatawag na self-medication. Kung hindi talaga fully tested, hindi natin alam, nakakasira ba to ng kidney natin? Makakasira ba to ng atay? Madalas bang nagkaka-allergy dito? Kaya nga kailangan pag-aralan kasi hindi nga natin alam kung anong pwedeng adverse effect nito. Mahabang panahon bago natin siyang ma-apply man lang sa FDA para mag-register siya na maging gamot. I really advocate using herbal medicines, but this should be evidence-based. Marami naman po magsasabi sa akin na scam po yon. Ang pinupokus ko, walang pong ini-entertain, yung gusto pong gumaling sa sakit nila sa katawan. Willing naman po ako makipagtulungan na magiging legal po siya. Ako, daghanon akong tabangan ng isa daan nga herbal na naglubog pero at least nga ka-recover pagid sila. Hindi siya nakakagulat dahil sa mahal ng gastusin kapag kailangan mong magpakonsulta. Hindi pa doon kasama yung usapin ng mismong pagbili ng gamot. Napaka-inaccessible ng mga barangay health centers, lalo na sa mga kanayunan. Kailangan po nating igiit na yung mandato dapat ng gobyerno, lalo na tinutugunan nila yung pagiging mas abot kaya dapat ng mga serbisyong medikal. Hindi natin masisisi kung marami sa ating mga kababayan kapag nagsanga-sanga na ang problema sa kalusugan at wala nang matakbuhan, kumakapit sa biyaya ng kalikasan. Pero paalala lang po, ang gamot na walang gabay pwedeng maging bagsik kesa bisa. Kaya kung may sakit, kumonsulta pa rin sa mga eksperto para ang paggaling mas magiging sigurado. Napakaluma na pong paksa. Baha na naman. Talaga bang wala ng solusyon ang problema? Ang bilyones na ginagastos para sa flood control projects, bakit tila hindi naman umuubra? Umuugong na hangin at mabigat na buhos ng ulan ang hindi nagpatulog sa mga tiga-norte nung naglandfall ang bagyong Emong magahating gabi ng Biyernes. Kinaumagahan, oh my God! Ito ang tumambad. Niragasa ni Emong ang maraming bahay sa Pangasinan kung saan una itong naglandfall. Isinunod nito ang La Union. Bagsak ang mga poste ng kuryente. Lord have mercy. Nagtumbahan ng malalaking mga puno. Ngayon lang nakaranas ang probinsya, signal number 4. Biyernes ng hapon, umuwi ako ng La Union. Una kong pinuntahan ang Baknotan kung saan tinatayang pangalawang beses na naglandfall ang bagyo. Narito po ako sa aming probinsya ng La Union kung saan pangalawang beses na naglandfall ang bagyong Emong. Gabi ng Huwebes hanggang madaling araw ng Biyernes. Katulad din po ng nangyari sa katabing probinsya ng Ilocos Sur. Signal number 4 po ang lakas nito. Pinagsamang malakas na ulan at malakas na hangin na humagupit sa malaking bahagi ng probinsya. Nasa state of calamity ngayon
ang buong lalawigan. Ang siyudad ng San Fernando, 59 na mga barangay rito ang napuruhan. So all over the province, especially beginning from Caba, Bawang, San Fernando, San Juan, Bacnotan, Balawan, Bangar, ganito ho yung makikita nyo. Napakaraming punong mga natumba, may mga posting na damage. Kaya wala hong kuryente ngayon sa maraming mga lugar. Wala ring supply ng tubig. It's going to take some time bago ho ma-restore siguro yung mga basic facilities. Napakarami pong nakahambalang sa kalsada kasi talagang ang lakas daw ho nung hangin nung nag-landfall. Classmate ko! Hello! Damage yung bahay nila. Ang sila nga da ipo-ipo nga eh. Oo. Alauna Ang yung lakas media daw. Parang sobra. ipo-ipo daw yung lakas ng hangin. This used to be my playground kasi bahagi po ito ng aking kabataan dito sa siyudad ng San Fernando, sa La Union. Sa eskwelahan pong yan, dyan ako nag-elementary at high school. Ito po yung aming simbahan, yung St. William's Cathedral. Ito naman pong kinatatayuan ko ngayon ang aming town plaza. So maraming mga espesyal na okasyon sa buhay ko dito nangyari. It's just heartbreaking to see yung mga familiar trees na bahagi po ng nakalipas, nasira. Alam niyo, may isang puno rito na meron akong special affinity eh. Yung Nara tree, doon po sa tapat ng City Hall, survivor ho yun nung tornado na tumama dito sa aming bayan nung ako'y nasa grade 5, kung hindi po ako nagkakamali. And until now, mabuti hindi siya na pinsala ng bagyo. Pero all the rest of the trees, mga hundreds of years old na mga acacia, all over the province, nagsipag-tumbahan. Naku, pati yung Cafe Esperanza, doon bumibili ang mga auntie ko nung rice cake nila. Wala na damage kasi nadaganan ng natumbang acacia at meron parang poste rin ng kuryente. Yun ang heartbreaking dito eh. Although mabuti na rin walang namatay. Kumusta kayo, Apo? O, dita kami nga gumagatang ti rice cake. Oo. Pinakain namin kanina. Nagtulong. Kaibigan nila yung may-ari ng Cafe Esperanza. Yung mga cakes daw nila, yun yung binigay nila sa mga tumulong para ano. Laki nung damage, natamaan sila nung napakalaking acacia. Yung kaibigan ko isa dyan natutulog. Doon sa mismo binagsakan ng acacia, doon siya natutulog. Mabuti na lang lumipat siya doon sa gilid. So okay siya. Oo. Hanga na ano. naman. O bagmat nga rod. You can just imagine po, no? Ang laki-laking puno na tumba. Ganun kalakas yung hangin. Kasla, ipo-ipo ka, no? Parang ipo-ipo na po. Oo. Buti nandun po kami sa CR. Buti sarado po tayo, may pader po dun. Kung hindi kami nakaano, pati kami na dali. Ayan na Tibalay, oh. Ay, kwento nyo nga na anong nangyari dito sa lugar ninyo. Ang bahay ni Rowena, pati na ng kanyang mga biyanan, wasak. Parang ipo-ipo. Para ang batala nga nakaranas at simuro pa high blood ko. So nga ako, nagtatarayak di ka bangin nga balay. Oh, dati Tibalay, oh. Dito yung manapit. Dati natwang. Wala mo na gibubog. Tapos lagi igid-igid na tinakuha. Oo. Naggapuan na nga jay danom. Yung baha. Dito do pa yung madam tindato yung drainage. Drainage, nagapo siguro dyan nga ato niya. Para raw ipo-ipo yung hangin, tapos may tubig, ulan pa, tapos yung tubig din galing dun sa higher places, umapaw yung creek dito sa tabi nila. Ang mahirap daw, madaling araw nangyari lahat ng ito. Although prepared naman daw sila kasi naririnig naman nila yung balita. Okay naman daw yung asawa niya at saka yung mga anak niya. Medyo sanay din kami dito sa La Union, sa bagyo. Kasi malapit kami sa dagat, pero ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kalakas na bagyo. Ito yung importante sa amin na iniwan lang biyanan namin yung mga documents ng lupa nila. Mabasa lang lahat, wag lang to kasi mahirap. Ito yung isa pang importante sa amin na sinalba ko.
Mabait pa si Apo Santo Niño dahil walang nangyari sa amin. Sana matulungan kami na maayos tong bahay, kahit malit man lang, para maiayos namin yung mga gamit namin na naiwan. Nagsimula na po tayo nung pagbagyong Krising. Nagsimula na po tayo ng mga relief operations. Ang probinsya naman ng La Union ay ginagawa ang kanyang kakayahan para makausad mula dito sa bagyong Emong. Sa bayan ng Agno, sa Pangasinan, kung saan unang naglandfall si Emong, malaki rin ang pinsala. Lubog din sa baha ang Kalasyaw at ang Dagupan. Wala yatang probinsya sa buong Luzon na nakaligtas sa kalamidad. Malalim din ang baha sa Bulacan, Bataan at Rizal. Para namang winalis ni Emong ang ilang bahagi ng Ilocos at Cordillera. Bumuho ang mga bundok. Halos 2 linggong bugbog sarado ang Luzon dulot ng magkasunod na bagyong Krising at Emong na pinalala pa ng habagat. Malakas na hangin, matinding ulan. Lubog din ang Laguna. Ang tricycle driver na si Michael, ilang araw nang hindi makapasada. Nataas yung bahay, hindi po kami nakakabiyahe, hindi po kami makapaghanap buhay. Kasi hindi po makakababa yung tricycle gawa ng bahay. Kasi halos lahat po ng drainage dito, barado na Kaya yung pinapagawa na po, inumpisa na po. Sa tingin ko naman po, pag yun na nagawa, masusulutunan din po kagad. Pero ayon sa DPWH o ang Department of Public Works and Highways, bunsod din ito ng pagkasira ng kalikasan. Partikular ang pagkakalbo ng isang bahagi ng Mount Makiling na naging mainit na issue online. Iba yung level na ng pagbaha ngayon. Wala nang control yung ating bundok Kumbaga talagang mabilis na yung pagbaba ng tubig. Pero taliwas sa mga kumalat na kwento, wala raw quarry o mining sa Mount Makiling. Ayon sa local government unit ng Calamba, may permit ang subdivision. Approved na yan, I think, way back 2018. Yung lahat may ECC sila. Just so happen, hindi sila kaagad-agad nakapag-develop dun sa lugar kasi because of the COVID-19. 2025, nag-start sila na magkaroon ng development dun sa lugar na yun. Gusto kong i-clarify na this is a privately owned property. Hindi po yan kasama doon sa pinoprotektahan natin na Makiling. Kung tatanungin mo naman kasi ang mga taga-Calamba, talagang very supportive kami sa pagpoprotect dyan sa Mount Makiling. Meron ding kasalukuyang construction sa paanan ng bundok para naman sa isang resort. Matagal na resort to. So yung kanilang mga expansion, sigurado din naman may permit. Isa sa naging factor nito, syempre, nung nagalaw yung terrain ng lupa, ng bundok, ang expected natin, putik ang bababa kasi walang drainage system pa sa taas. So kaya ang daan niya ay sa kalsada. Kasi supposedly wala dapat expansion sa ngayon kasi nga may moratorium sa any development hindi dapat magkaroon sa ngayon. Samantala, sinuspindi muna ng local government unit ng Calamba ang operasyon ng subdivision. Hindi siguro sumunod doon sa patakaran na ibinigay sa kanila ng GAR. Kasi nung chinek yung siltation pan at yung catch basin, hindi sasapat talaga kung magpapatuloy ang buhos ng ulan dahil masyadong maliit. Lahat na ng major developments pinatigil kasi nakaka-contribute din yung mga resorts na pinubuo doon until such time na ma-identify na talagang maayos na yung mga drainage system. Magiging very, very strict talaga yung natin before a permit is given to dun sa mga developers. Mount Makiling po kasi, as early as 1933, prinoklama siya bilang forest reserve. Ito pong naturang project ng subdivision ay nasa labas. Pero hindi po dahilan na nasa labas siya na hindi niya i-comply yung mga kailangan pong requirements. Hindi lamang climate change lang ang pwede nating dahilan kung bakit tumataas ang baha. Ano ba ang ginagawa ng ating pamahalaan? Ang mandato talaga nila ay siguruhin na hindi mauulit ang ganitong mga matinding pagbaha. Samantala, sa Metro Manila, ano pa nga ba ang bago? Konting ulan? Baha? Ano pa kaya kung abutin ito ng siyam-siyam?
Sa topography ng Metro Manila, bahain talaga ito, parang planggana na kumukolekta ng tubig mula sa mga bundok at napalibutan pa ng Laguna Lake at Manila Bay. Dinadaanan din ng malalaking ilog ng Marikina at Pasig. Ang mga tradisyonal na daluyan ng tubig noon o mga estero matagal nang nawawala. Kung hindi man, napasimentuhan na o napatag at naging bahagi ng kalsada. So pagka na-clog yung drainage channel, magiging makipot, hindi ganun kalakas yung daloy ng tubig papuntang Marikina River o kaya Pasig River papuntang Manila Bay. Nadidelay. At kapag na-delay, lalong bumabaha dun sa likod. Bagamat hindi tama na isisi sa basura lang ang mga pagbaha, hindi rin maitatangging hindi nakatutulong ito. Pinapalala pa nga nito ang problema. Hindi rin nakatulong ang reclamation ng Manila Bay. Paano pa kaya kung matutuloy ang mas marami pang reclamation projects? Narito po ako sa Vitas Pumping Station sa Tondo, kung saan po bumabagsak lahat ng tubig na naipon sa mga estero sa buong syudad ng Maynila, kasama na ang baha at basura. Itinayo ito taong 1994 at hanggang sa kasalukuyan, gumagana. Yun lang, sa tindi ng pagbaha sa mga nakalipas na taon at dekada, ang mga proyektong katulad nito tila hindi na sumasapat. So basically, ang ginagawa po nitong Vitas Pumping Station, hinihigop niya yung mga tubig na nanggaling po sa mga estero sa buong syudad ng Maynila. Yung meron silang mga makina, katulad ho no, para yung basura matanggal dun sa tubig para mas mabilis na mahigop yung tubig palabas ng Manila Bay. Sa dami rin ng basura, kailangan tanggalin nila yung mga basura para hindi rin makasira dun sa kanilang mga makina, dun sa pump. Kasi may mga nangyaring ganyan ng incidents in the past na yung basura naging sanhi ng pag-malfunction ng mga pump. Bagamat hindi lang naman basura ang sanhi ng pagbaha, contributing factor din ho siya. Nakakapagpalala ng problema ng pagbaha. Para makatulong bawat isa sa atin, siguro mas tamang pagtapon ng basura o mag-recycle po tayo. Nagdeklara na ng state of calamity ang ilang local government unit dahil sa epekto ng bagyong Krising at hanging habagat. 10 mga syudad sa NCR o National Capital Region nagdeklara na ng state of calamity. Sa kasagsagan ng ulan sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, may batang tinangay ng agos at nahulog sa ginagawang manhole. Ang 3 taong gulang na si John Paulo. Ayan po, palubog, palutang po siya. Kwento ng kanyang ama, susunduin sana niya ang isa pa niyang anak na naliligo noon sa ulan at hindi niya namalayan na sinundan pala siya ng kanyang bunso. Naglalakad po ako papunta doon sa anak ko, sana yung susunduin ko. Tapos may sumigaw po na, bata! Pag-inom ko yung anak ko. Si John Paulo nadapa kaya mabilis na natangay ng rumaragasang baha. Kinabahan po ako. Gusto ko talaga siyang iligtas. Niikot-ikot ako sa loob ng imbornal. Kaya hindi ako makahon. Gusto kong hanapin yung anak ko sana. Anuhin nyo! Dali! Bumaba na po ako. Yun, nagsisigawan na. Wala na si Paulo, patay na. Agad namang tinulungan ni na Bernie at Lauren J. na noon ay naliligo sa ulan. Hindi namin nakikita talaga yun, sir. Mabuti nga kamo, lumutang yung paa. Ang bata nandito na! Dali agad! Nahawakan yung damit, tapos nahawakan ko yung paa niya. Pag angat namin sa bata, parang bagong sanggol na panganak. Kala ko patay na po kasi hindi na siya kinausap ko po siya. Oh, ginawa ko! Anong ginawa mo sa anak mo? Kanino bata? Kanino bata yan? Hey! O kanya!
nagsalita siya. Sabi niya, Mama, awa ng Diyos, nabuhay siya. Si Jmar at si John Paulo parehong nagtamo ng mga sugat. Parang nabugbog yung katawan ko po. Pina-check up ko ng bata dun sa center. Ngayon, ninalagnat ko yung bata. Matindi rin ang dinamong sugat ng inang si Cecil sa mga pumuna. Ang sinasabi po nila, pinabayaan ko daw po yung bata. Kaya po yung parang wala na pong kwentang magulang. Kaya yun po, sumasakit din po yung loob ko. Kasi gumagawa rin po ako ng paraan. Kahit po yung umuulan na po, may tumatawag po sa akin na magpalaba. Puntaan ko po yung bit-bit ko po yung mga anak ko. Kaya sinasabi po nila, walang kwentang magulang. Ayun po. Napakatagal ng problema ng baha sa ating bansa. Noong 1972, nangyari ang tinatawag nilang Great Luzon Flood. Tumagal ng 40 araw o mahigit 1 buwan dahil din sa pagsasanib puwersa ng mga sunod-sunod na bagyo at ng habagat. Baha-baha sa amin, boss. Gayong sabi ng Pangulo mismo, ang nangyayari ngayon ang tinatawag na new normal. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Taon-taon tayong nakakaranas ng matinding pagbaha sa Kamaynilaan as well as sa ibang mga bahagi ng Pilipinas. Palaki ng palaki actually yung budget ng gobyerno para sa flood control projects. Pero parang hindi ramdam kasing epekto ng mga flood control projects na ito. Palaki ng palaki yung budget para sa flood control pero parang patindi ng patindi itong pagbaha. Of course, meron mga ibang mga dahilan din tulad ng climate change, pero sana man lang ay may epekto itong mga flood control projects para hindi ganito kalala yung pagbaha sa Pilipinas. Kung pera o pondo ang pag-uusapan, limpak-limpak na ang napunta sa flood control projects. 352 billion pesos noon pang 2012 para sana sa tinatawag nilang Metro Manila Flood Management Master Plan na matatapos daw sa 2035. Sinimulan na raw ang proyekto mula 2017 sa tulong ng World Bank. Ang tanong, umusad ba? Hanggang nitong nakaraang taon, inamin ng DPWH na mas mababa pa sa 30% ang natapos sa buong master plan kahit mahigit 1 dekada na ang nakalipas nung sinimulan ang proyekto. Sa makatuwid, usad pagong. Dito sa NCR, nung last year, 2024, meron kaming 389 completed flood control projects na po. 2025, meron din na po kaming 62 projects completed na at ang iba dyan po ay ongoing pa po. We have CCTVs all over Metro Manila na nakamonitor dun sa aming na-top na flood-prone areas to check or to verify kung ano yung sitwasyon talaga. Kada taon, tinatayang 200 to 255 billion pesos ang nakalaan para sa flood control programs. Sa bilyones na budget na nababanggit, ang tanong pa rin, gayong napakalaking pera ang napupunta sa dapat sanay solusyon, bakit tila lamang tayong nalulubog? Well, sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address noong 2024, last year, na mahigit 5,000 flood control projects daw yung nakompleto na ng gobyerno. Pero nilinaw ito actually ng Public Works Secretary natin na marami sa mga proyekto na ito ay ongoing at hindi pa rin kompleto. Kailangan natin na magkaroon ng mas matinding scrutiny o pagtingin sa saan ba talaga nagagamit ang pera para sa flood control projects. Sir, sorry I just have to ask this question again. Sabihin na naman, columnists, men on the streets would say, yung ginagastos for anti-flood projects na trillions of pesos, yan din yung isa sa mga sources of corruption. Ano hong masasabi niyo doon? Ito yung sinasabi nga na namin dito under the administration of the President Pao,
Sabi nga niya, we have to be very transparent and separate objective yung paggagawa natin ng flood control. And we have to determine after where it is necessary to do yung local flood control projects. Because ang trust namin ngayon is to undertake the flood control management dito sa mga major river basin. Pinapa-update din ni Presidente yung lahat ng master plans of all these river basins to adapt yung climate change phenomenon. Noon lamang nakaraang taon, tinanong ko ang isang mataas na opisyal ng DPWH kung bakit parang hindi naman nalulutas ang problema. Ang kanyang sagot, Sa tingin ko po ay hindi natin masasabing wala talaga, zero ang pagbaha dito sa Metro Manila. Kaya nga ang tinitignan ay gaano kabilis ang pagbaba ng baha. Gaano kabilis sila dadaloy palabas ng ating mga kailugan. babahain po talaga tayo. Ang magagawa na lang natin, pabilisin yung pagbaba ng baha. Tama ho? Opo. Kung ganyang, wag na raw nating asahan na masosolusyonan ang pagbaha. Pag-aralang mabuti ang mga proyekto, pabilisin ang paggawa, gawing tama at tapat para ang pondo magamit sa solusyon at hindi lang bilang gatasan o pampayaman ng iilan. Baha-baha sa amin, boss. Lalo't sa nagbabagong panahon, isa ang Pilipinas sa sasahod ng marami pang sakuna. 26 anyos lang siya, pero ang kanyang itsura at mukha, batang-bata. Ano ba ang kanyang sikreto para siya'y maging young and beautiful? Hello, thank you for calling our company. How may I help you today? Ang isa sa madalas ireklamo ng mga tumatawag na kliyente sa isang call center o BPO. May I have your order number, please? Bakit ang sumasagot sa kanilang tawag? Isang bata? Minsan galit. Are you kidding me? Where is your supervisor? Yung iba naman nagbubulungan. This is a kid. I am talking to a kid. Struggle ko din po siya dahil pinagkakamalan niya na bata, baka pinagtitripan lang sila. Napakaliit at napakatinis daw kasi ng boses ng agent. That I can help you with. Siya, si Kim, isa talagang BPO o call center employee. Pero hindi siya ang pinakabata sa industriyang ito. Dahil kahit parang wala pa siyang 10 taong gulang, meron siyang gustong linawin. Gusto ko pong iklaro sa lahat na 26 na talaga ako. Ang kanyang height, 4 feet 2 inches lang, habang ang kanyang timbang, 23 kilos. Parang sa 8 taong gulang na bata lang. Nahihirapan nga po akong abutin yung computer minsan. Talagang umahanap ako ng upuan na mas mataas. Habang ang kanya namang mukha, napakakinis. Hindi raw tinutubuan ng tigyawat. Kaya siya tinawag na alias baby face. Bakit si Kim tila pinaglaruan ng panahon? Tiga Quezon City si Kim. At sa mga ayaw pa ring maniwala na 26 anyos na siya, heto ang pruweba. Ang hawak ko pong document is my birth certificate. Nakalagay po dito na 26 na talaga ako, which is my date of birth is June 11, 1999. Taong 2024 nung nagsimula raw mag-apply si Kim sa call center. Ang kanyang unang account, Voice, kung saan kailangan niya talagang makipag-usap sa mga kliyente. Ano po, struggle ko din po siya na boses bata nung voice po ako. Dahil pinagkakamalan niya na bata, baka pinagtitripan lang sila. Si Kim lumipat sa ibang kumpanya. Pinili ko po talaga mag-non-voice. Hindi na po siya katulad nung sa calls na kailangan ko talaga na anuhin yung boses ko. Sa non-voice, typing lang. Yung iba pong agent, kala namin talaga nung unang kita namin sa'yo, anak ka ng TL o kaya ang pamangkin ka ng mga CEO dito. Para kahit papaano mag-mature ang kanyang itsura, idinadaan na lang niya ito sa kanyang mga OOTD o Outfit of the Day. At nakakatipid din daw siya dahil meron siyang secret na shoppingan. Sa kids section po, mas nakakamura. Mga jumper, pants, jacket, mahilig po ako mag-ukay. Pero madalas,
nakatatanggap pa rin daw siya ng mga puna. Ang bata pa, tapos nag-makeup na parang ganun po yung mga ano nila, tingin nila sa akin. Ang ganitong mga komento, hindi na raw bago sa kanya. Nag-aaral pa lang daw kasi siya, tampulan na ng tukso. Pinakamasakit na narinig is, panda ka, unano ka, hindi ka nalalaki. Nung college po, hindi po makapaniwala talaga yung mga guard. Hindi dito yung high school or elementary. Doon ka siguro baka naliligaw ka lang. Naliliit ako, pero sa katagalan po talaga is okay na, parang natanggap ko na talaga na ganito talaga. Sa jeep or tricycle po na pagka walang students, isukli po sa akin na sobra ng 5 piso. So binabalik ko na lang. Para hindi ismulin, ginalingan ni Kim sa klase, naging consistent honor student. Kahit binubuli po nila ako, pinapatunayan ko na may maibubuga din po ako sa academics. Small but terrible daw nga po ako. At hindi naman daw sa pagmamayabang, pero si Kim, ligawin din daw. So ano po kasi chat mo, ang nagugustuhan daw po nila sa akin maliban daw sa baby face nga daw po ako is yung jolly ko na personality, tas caring, maalalahanin. Pero ang ilan sa kanyang mga manliligaw, sa tuwing nagkikita na raw sila ng personal, nag-alangan. Sabi nila, baka minor ka, baka maging pedophile ako, ganyan. Baka makasuhan ako dyan. Parang natatawa lang din ako. Sa isip ko, kung maniwala ka okay, kung hindi, hindi din, okay lang din. At sa tuwing nakikipag-date daw siya, hindi maiwasang may mapatingin sa kanila. Wait naman, magka-holding hands, tapos parang bata pa yung kasama. Natatawa na lang din ako, nga, para kami mag-uya. Yung una ko pong ex is naging mag-best friend kami. Ngayon sa tumagal, nagkaaminan. May medyo nanggugulo po sa amin na babae. Nilet go ko na siya. Yung pangalawa po is puro 2 months pa lang kami. Nagpag-break po ako, tapos bago umalis ng Marinduque. Ayoko ng LDR. Yung pangatlo pong madalas po ang away namin. Halos 3 months lang din. Sa kabila nito, hindi raw naramdaman ni Kim na merong kulang sa kanya. Lalo't nariyan ang kanyang tatay Erickson at ang kapatid niyang si Catherine na buong-buo siyang minamahal. Bali 9 years old na po si Kim nung nawala po yung nanay niya. Nagkaroon po siya ng sakit, liver cirrhosis daw po. Si Kim, 3 taong mas matanda kesa kay Catherine. Pero siya ang madalas na mapagkamalang bunso. Kadalasan po kasi ang tawag ko kay ate is ate. Tapos pag naririnig po ng ibang tao, ay, panganay siya, ganun, ay bakit ang liit? Sa bahay, maaasahan daw si Kim. Ayun po yung kaldero ko mataas. Andito po sa taas. Upuan, tapos papatong dito, kukunin yung kaldero para maabot ko. Normal naman daw nung ipinanganak si Kim. Pero pagtungtong niya ng 3 taong gulang, napansin ni Erickson ang pagbabago sa kanyang anak. Bumabagal na po yung paglaki niya. Hindi po ako nagkakapimple, tapos hindi po ako nire-regla ever since. Saka sa pagtanda ko, may ibang epekto siya sa katawan ko. Kasi hindi ko nare-release yung maduming dugo. Nangangamba tuloy si Kim na baka maging hadlang ito sa pangarap niyang magkapamilya. Gusto ko rin po magkapamilya para may naging katuwang ko sa buhay, sa future, may kasama pagtanda. And para kumpleto po. Pag ano mo kasi, pag maiingit ka sa iba, na may sariling pamilya. Yun po yung isa sa kinakatakot ko na pag nawala na po ako, ano magiging kalagayan niya dito. Magiging pakiusap ko na lang doon sa kapatid niya na isa na normal. Huwag siyang pabayaan. Yun lang po siguro. Bata pa lang po kami, maaga po kami nawala ng mother. Si ate lang po talaga naging kasangga ko. Kung pwede nga po kasama ko lagi si ate sa bahay. Dahil sa mga gastusin, hindi raw nila napakonsulta sa doktor ang kondisyon niya. Gusto ko pong itest kung ano ba talagang meron sa akin. Ano pong complication sa sa body ko. Kaya nitong Biyernes, inilapit namin siya sa isang doktor o obstetrician gynecologist. Ayon sa inisyal na pagsusuri, si Kim posibleng may Turner syndrome, genetic disorder na hindi normal ang chromosome sa katawan. We all have 46 chromosomes. What happens with Turner syndrome is
may kulang na sex chromosomes. So this happens randomly. It happens in 1 in 2,500 women. Yung worry ni Kim na parang naiipit yung dugo sa loob at hindi nakakalabas, na baka magkaroon ng infection or cause problems, hindi ito nangyayari. Yung ating sex hormone, meron din siyang gene that actually promotes growth. So dahil wala yung gene na yun, kaya hindi tumatangkad si Kim. Yung hindi pag-manifest ng kanyang acne, it's all related to the fact na there's no hormones that are stimulating those secondary sexual characteristics. So, isa sa mga difficulty ng mga patients who have Turner syndrome is actually pregnancy. When we check their egg levels, wala silang sariling eggs to even produce a baby. Tapos minsan, sobrang liit na ng matres nila na it will be difficult for them to even get pregnant if they want to get pregnant. Sunod siyang dinala sa isang endocrinologist para makumpirma kung meron nga siyang Turner syndrome. Kinakailangan daw sumailalim si Kim sa tinatawag na karyotyping. Blood test po ito para malaman kung sakto po yung chromosomes po niya or may mali. Currently, wala pong treatment ang Turner syndrome kasi genetic pong sakit po ito. Kung mas bata po sana siya at hindi po nagsara yung growth plate po niya, pwede pong magbigay ng growth hormone. Pero at this point, dahil 26 na po siya, mga hormonal therapy po, pwede po para makapag-develop siya ng breast content. Nilawakan na po namin yung pag-iisip namin na tanggap na po namin yung pwede mangyari. Medyo nalungkot nga po ako sa nalaman ko na hindi na po ako pwede mabuntis. Pero tanggap na lang po talaga ang gagawin. Marami sa atin ayaw tumanda, gayong ang ilan, katulad ni Kim, parang iniwan ng panahon sa pagiging bata. Pero sa totoo lang, hindi edad at itsura ang sukatan, kundi kung paano mo itataas ang sarili mong halaga kahit sa paningin ng iba. Ika'y maliit. Tabi-tabi po kapag meron daw punso. Yan ang sabi nila. Pero sa Pampanga, abay sa punso, may nahukay na pera, barya, at mga alahas. Napatabi-tabi po sa kaba ang magkapitbahay na sina Ray at Lino. Habang tinitibag kasi nila ang isang punso sa bakanting loteng ito sa Pampanga, Tingnan nyo mga idol. meron silang natamaan. Ano to? Matigas po siya, kaya sabi ko ano to, tinutuloy-tuloy ko. Plastic? Hindi nuno. Nakita ko nga po na may nakabalot. Kundi isang itim na lagayan. Sabi ko, ano ko yung laman nito? Kuya! Barya! At nung buksan nila ito, Dito nga, tingnan mo nga. Wala nakakita. tumambat sa kanila ang mga laman nitong lumang mga barya. Nasyak ako. Mga dating piso, ma'am, yung mga malalaki po siya. First time po, ma'am. Oh, talaga, ng mga coins na po yun. Ano yung box? Sa isang punso, may nahukay naman silang parang jewelry box. Ano yan, gold? Ano yan? May susi. Hinala ni Nalino, bigay raw ito ng kanilang mga kaibigan. Mayroong diwindi na ano talaga yung laman. Maaring binigay nila sa amin yon. Baka ito na yung sagot sa kahirapan. Baka yun na yung swerte namin. Ano yung box? Paanong sa punso may tumubo at nahukay na alahas at barya? Ano yan, gold? Karamihan sa mga baryang nahukay ni na Ray at Lino, mga lumang piso mula taong 1972 at 1974 na taglay ang mukha ni Dr. Jose Rizal.
Meron ding mga lumang 2 pisong barya mula dekada 90 na may nakaimprentang mukha naman ng ama ng himagsikan, si Gat Andres Bonifacio. Meron ding ilang piraso ng quarter at half US dollar coins mula naman noong dekada 70. Ito, papakita namin sa inyo kung anong laman ito. Yan mga idol. Dahil sa kanilang nadiskubre, kinutuban sina Rhea at Lino na baka sa ibang punso. Sa parehong bakanting lote, may nakabaon pang ibang yaman. Kaya tinibag din nila ang iba rito. Siguro 3 dipa, 4 na dipa yung distansya nun. Ano yung box? At hindi sila nadismaya. Sa ilalim kasi ng pangalawang punso, may nahanap uli silang kahon. At mas lalo raw kuminang ang kanilang mga mata sa laman nito. Ano yan, gold? Ganti ka din 2 kwintas at isa rito, perlas. Yung kwintas na perlas. Tapos yung isa naman, parang gold-plated na kwintas. Barya man ang nahukay ni Nalino sa unang punso. Sa ikalawa, tila sila'y naka-jackpot. Dito sa perlas talaga ako umaasa. Search ko nga po, marami pong nagsabi na may halaga daw. Siyempre po, nagulat. Na-excite po ako kasi kung sakali man po may mga value po yung nahukay nila, siyempre, baka yayaman na po kami. Meron pa kaya itong halaga? Sina Rhea at Lino, dating magkatrabaho sa isang pest control company. Mababa yung sahod. Kulang na kulang po talaga, lalo na nangupahan ka. Kalaunan, nag-resign sila at sumideline na lang sa pag-alok ng sarili nilang pest control services. Ayan, ayun mga idol Yun yung queen box niya talaga mga idol. Kinukunta kami magpapalis ng punso, saan mang lugar sila. Pag dito sa Pampanga, 2.5 po talaga. Pero pag out of town na, maging 3.5. Bawat punso ko yan. Kasi di basta-basta maghukay ka ng punso. Kinakausap ko rin na kung nandyan man kayo, kung may diwindi man dito sa punso na to, pwedeng umalis muna kayo. Kailangan namin tong tibagin dahil inutusan kami ng may-ari. Idol, panibagong hukay. So ano pang inaantay natin? Tira na. At para kumita ng extra, ivlinag na rin nila ang ginagawa nilang paghuhukay at pagtatanggal ng mga punso. Ganyan lang maghukay mga idol. Kahit sanay na sa trabaho, aminadong natatakot pa rin sila. Kasi meron daw po talagang nakatira. Kapag hindi raw kasi sila pinahintulutan ng di umano maliliit nilang kaibigan, baka raw sila ang paghigantihan. Gaya sa sinapit ng isa raw nilang kliyente. Hindi pa kami nag-video call, ginalaw na pala niya ma'am. Namagay yung paa niya ma'am sa kakamay. Nagpagamot siya sa albularyo. Ayun, pinakatay siya ng baboy. Inalay doon sa mang punso. Lakas. Pero dahil naging mabait naman daw si Nalino at Ray, sa di umano, mga nuno. Barya! Ano yan, gold? Naniwala ako na yung nahukay namin, bigay talaga sa amin yan at mabait yung diwindi na andun sa punso na yun. Marami na namang magpapahukay ngayon kasi liparan. Sa kanilang videos, makikita ang unti-unti nilang pagtibag sa mga punso hanggang sa matamaan nila ang mga barya. Plastic! At kahon ng alahas na parang nakadikit sa lupa. Ano yan? Kuya! Gayunpaman, meron pa ring ibang nagdududa. Ano yan? May susi. Planted. Hindi ako naniniwala dyan. Yung plastic pa lang parang bago pa. Kailan pa niyo yan nilagay dyan? Hindi po talaga tinanim at makita naman sa video yun. Yun yung totoo. Totoong tinibag namin yan talaga. Kung sakaling may value yun ma'am, sabi ko, babalikan po talaga namin at mag-alay kami doon. Sa aming pagtatanong-tanong sa barangay tungkol sa bakanting lote, meron silang nadiskubre. Dati kasi dito, naging kampo ng mga Hapon. Marami raw talagang nakikitang maligno, duwende. Paanong sa punso may nahukay na barya at alahas? Ano yan?
Bigay nga ba ito ng kanilang mga tinatawag na kaibigan? Na-curious ako kagad dun sa pearls. Parang matagal na siyang nakabaon. Hukayin natin ang kasagutan sa aming pagbabalik. Ano yan? Barya! Ano yan? Gold ganti ka din ah. Mga lumang barya, pati na mga alahas na hukay sa mga punso sa isang bakanting lote sa Pampanga. Kuya! Barya! Ano yan? Gold ganti ka din ah. Ano yan? May susi. Nasyak ako, sabi ko, ano ko yung laman nito? May bracelet, may kwintas na perlas. Tapos yung isa naman, parang gold-plated na kwintas. Mga dating piso, ma'am, yung mga malalaki po siya. First time po, ma'am. Oh, talaga, ng mga coins na po yun. Kung sakali man po may mga value po yung nahukay nila, syempre, baka yayaman na po kami. Noon pa man daw, may parang bantay na roon. Marami raw talagang nakikitang maligno, duwende. Mayroong diwindi na ano talaga yung laman. Maaring binigay nila sa amin yon. Barya! Ano yan? Gold? Meron tayong konsepto na yung ginagawa ko ay merong epekto sa aking kapaligiran at meron siyang ibabalik sa akin. Yung paniniwalang iyon ay nakaugat doon sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sumasalalay tayo dun sa mga hindi natin nakikita na ang tingin natin ay makapangyarihan. Nakausap ng aming team ang may-ari ng bakanting lote kung saan nahukay ang mga barya at alahas. Pero tumanggi itong magpa-interview. Lalo't hindi raw nagpaalam sina Lino na tibagin ang mga punso sa kanilang lupa. Nagbabawal talaga yung pumasok ka nang walang pahintulot. Kaya kami napadpad sa lugar doon, ma'am, dahil nung 4 to 5 years ago, may kliyente kami doon. Tapos may punso sa kabila. Kala namin, isa lang yung may-ari. Hindi po namin sinadya talaga na maging trespassing po talaga doon, ma'am. Akala kasi namin isa lang talaga. Akala namin yung may-ari yun din po yung nagpahukay sa amin sa bakod na yun. Pero paanong sa punso may tila yamang nahukay? Ano yan? Gold ganti ka din ah. Ano yan? May susi. Dami? Ang lote kasi naging papunan ng mga basura. Yung nakitang barya doon, tsaka yung mga last, baka tinapon na lang. Kasi wala nang nakatira. Ang punso ay kadalasan bahay ng anay o langgam o di kaya ng mga daga. It's possible, andun na naitapon yung mga jewelries tsaka mga barya. And then later on, may termite colony na nagbuo doon ng kanilang mound. Kaya nasa ilalim ito. Samantala, ang mga nahukay na barya at perlas, ipinasuri namin sa antique collector na expert din sa coins at alahas na si Kyle. When I checked the pearls, nakita ko plastic agad. Nanghinayang ako kasi it was the only one na I really thought may chance na may value. Yung isang kwintas naman, which is what I thought was gold or silver, looks aluminum to me. Walang halaga yung mga nakita ko dito na jewelry at yung mga coins. Yung 1972 and 1974, sa amin, sa mga collectors, ang value niyan dun sa piso ay piso lang din. Wala siyang collector's value. Okay lang naman sa amin. Wala kaming magagawa. Tanggap po namin kasi nahukay lang din naman po namin sa ibang lupa yan. Ano yan, box? Ano yan? Gold ganti ka din ah. Hindi lahat ng yaman nakabaon dahil ang totoong kayamanan nasa lupa man o wala, kayang hukayin sa sariling sipag. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.